Umaalboroto ang social media matapos pumutok ang balitang umano'y tumindig na ang ENC upang magbigay ng matapang na pahayag kaugnay sa lumalabas na mga issue na ikinakabit kay PBBM. Ayon sa mga kumakalat na ulat online, nagbabala raw ang grupo na maari nilang bawiin ang suporta kung hindi agad maresolba ang kontrobersyang patuloy na nangingibabaw sa publiko. Agad itong naging sentro ng diskusyon dahil bihira umanong magbigay ng ganitong posisyon ang naturang institusyon. Habang patuloy na umiinit ang usapin, iba't ibang analyst at taga-pagsubaybay ng politika ang nagpahayag ng kani-kanilang pananaw sa sitwasyon. May ilan na nagsasabing maaring palakihin lamang ng social media ang issue, ngunit mayroon ding naniniwalang maaring magkaroon ito ng mas malalim na epekto kung totoong maglabas ng opisyal na posisyon ang nasabing grupo. Sa kabila nito, nananatiling hati ang publiko, may naniniwala sa mga tsismis at mayroon ding naghihintay ng malinaw na ebidensya o pahayag. Samantala, sa panig ng administrasyon, sinasabing may tensyon at pag-aalala habang patuloy na tinitingnan ang epekto ng kontrobersyang ito sa imahe ng pamumuno. Wala pang inilalabas na opisyal na tugon mula sa Malacanang, ngunit inaasahang magbibigay sila ng pahayag upang sagutin ang mga katanungan ng publiko. Sa ngayon, nakatutok ang lahat sa kung paano usad ang kwento at kung may kasunod pang mas malaking pasabog na lalabas sa darating na mga araw. Pakinggan po natin siya, isa pong senador sa Republika ng Pilipinas. Ang future Vice President ng Pilipinas, Senador Rodante Marcoleta. Kilala niyo na po. Kilalang kilala. Senador Dante Marcoleta. Vice President Marcoleta. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan. Okay pa po ba kayong lahat? Okay na okay! Pa po ba? Marcoleta! Ninyo ang isang malayang pagpapahayag at maramihang pagtitipon kagaya ng ating ginagawa ngayong gabi ay kapwa karapatan na pinoproteksyonan ng ating saligang batas. Ang layunin ay naihayag na po ng nakaraang nakapagsalita sa atin. Tatlong bagay po ang ating hinahanap. Ang transparency, accountability, at justice. Transparency. Sa konteksto po ng ginagawa na pag-uusisa at pag-iimbestiga sa maanumalyang paglalatag ng flood control project sa ating bansa, ito ay dapat lantad, bukas, katanggap-tanggap at makatotohanan. Hindi kagaya ng nakikita natin ngayon. Ako po ay magbibigay sa inyo ng mga ilang halimbawa. Halimbawa, nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee. Yun! Ipinasya ko po na gamitin natin yung batas na nauukol sa Witness Protection Program dahil po napakahirap talagang magturo, maglantad, tumukoy, lalong-lalo na yung mga mastermind ng kawalang hiyaang ito. Meron pong nagkusa, kahit alam nilang mahirap at magsasakripisyo sila,
sapagkat manganganib ang kanilang buhay pati na ang kanilang pamilya. Ang tinutukoy ko po ay ang mag-asawang Diskaya. Para sa ganon ay makatulong sila sa Estado na hanapin natin kung sino yung utak, kung sino ang mastermind. Hindi pa po nakapagsisimula ang proseso, ay pinagsikapan na po na sila ay pigilan. Yun! Dahil sa umpisa pa lamang ng kanilang sworn statement, natukoy na nila initially 17 members of the House of Representatives. Kaagad sinabi na noon ay Secretary ng Department of Justice, Boying Remulla, na bago maproseso ang aplikasyon ng mga Diskaya upang baka sakaling sila ay maging testigo ng Estado, Yun! kailangan muna silang magsoli ng inaakala niyang nakulimbat nila. Ang sabi ko po sa kanya, hindi naman po pwedeng sa aplikasyon pa lang, sa pagpoproseso pa lang, ay bibigyan mo na sila ng isang requirement na kailanman ay hindi nakasulat sa ilalim ng batas. Yun! Ngunit, pinilit po niya. Ang sabi ko pa sa kanya, ang korte lamang ang magsasabi kung magkano ang isusuli ng isang tao pagkatapos ng paglilitis. Tama! Sapagkat ang korte rin naman ang magtatakda kung yung nag-a-apply sa Witness Protection Program ay a-approbin ng korte. Tama! Ang mag-a-approve po ay korte, hindi po ang Department of Justice. Naku, napakaliwanag po niyan. Ngunit dahil ayaw po nila, natatakot sila na baka sakaling magsalita pa ang mga Diskaya hanggang ngayon ay hindi nila pinapayagang ang proseso para sila ay makapag-apply. Isa ito sa paraan para sa ganon ay hindi matupad ang transparency. Mamaya po ipaliliwanag ko pa lalo ang bahagi na yan. Dapat, dapat! Ang isa pa po na testigo na inaakala ko na pinakatotoo, the most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee, Orly Gutesa. Siya lamang po ang tumukoy at kumonekta sa pagitan ni Saldico at ang dating speaker, Martin Romualdez. Yun! Wala na pong iba. Wala na pong iba. Natakot silang lahat sapagkat totoo ang sinasabi ni Orly Gutesa. Ano po ang ginawa nila? Ang pinagtuunan po nila ay hindi umano na peking notaryo. Naku! Paano po mapepeke ang notaryo? Tayo pong lahat, saksi sa umiiral na mga pangyayari sa pagnonotaryo. Pumunta kayo sa malapit na City Hall, makikita nyo ang nakalinyang mga notary public. Yun! Meron po bang nagpapanotaryo sa inyo na bago siya umalis, ay babalikan niya kung sino man yung notaryo at itatanong niya, Sir, Madam, pasensya na po, ngunit gusto ko lang matiyak kung kayo po talaga ang pumirma sa dokumentong ito. Walang ganon! Gumagawa noon. Walang ganon! Yun po ang kanilang ginagamit na dahilan para ilihis. Para sa ganon makaiwas sa tunay na tinutumbok ng kanyang mga testimonies. Ganito po ang ginagawa nila para sa ganon ay saggaan ang transparency. Mamaya po ipaliliwanag ko pa ang pangyayaring ito. Pagkatapos ginawa po ang tinatawag na ICI. Ito po yung Independent Commission on Infrastructure. Tinatanong ko po paano naging independent
Ang ginawa nilang ito samantalang sila po ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa Sandigang Bayan, sa mga korte at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahalaan. Hindi siya independent. At hindi pinakikita yung kanilang proceedings. Mga ilang linggo nang nakararaan, nagsubmit ng affidavit ang dating Speaker ng House of Representatives. Meron po bang nakaalam sa inyo ng pangyayaring ito? Iniulat ba nila sa atin kung anong nilalaman ng affidavit ni Martin Romualdez? Tinatarantado nila tayo, Senador Marcoleta. Pasensya ka na, nag-stop. Wala po. Wala! Talagang gusto tayo ay hindi natin makita Tama! ang katotohanan. Ililihis, isisinsay ang katotohanan. Papayag po ba kayo sa ganitong patakaran? Mga kababayan, ang sinusuri, ang iniimbestiga na bilang ng mga flood control projects ay hindi bababa sa 9,000. Sa ngayon po, ang sabi po nila ay nakapagpalitaw na sila ng 500 ghost projects. Hindi ko po alam kung paano nangyari ito. Ang Department of Public Works and Highways gumagamit ng sari-saring applications. Meron silang tinatawag na IMS, merong PCMA, merong MYPS, merong Survey 123. Ang lahat po ng aplikasyon na ito ay di umano'y ginagamit para matukoy ng ganap kung nasaan ang flood control projects. Pero ang totoo po, wala naman pala silang ginagamit mga satellite. Yung sinasabi nilang real-time geotag na project ay marami po ang sablay. Kaya hindi po talaga natin kailanman madidetermina ilan ang ghost flood control projects. Meron pa silang tinatawag na quality assurance units. Ito pong opisinang ito ang nakasentro sa pagtingin sa kalidad sa pagkakagawa ng mga flood control projects. Ito ay mula sa kanilang central office, meron silang satellite office sa kanilang mga regional offices at ganun din sa mga district offices. Meron pa silang tinatawag na CPS. Ito po ay yung sistema para sukatin ang competence, ang kakayahan, ang kalidad ng mga contractors na gagamitin. Kung lahat ng pamamaraan na ito, kung lahat ng sistemang ito ay kanilang sinunod, kailanman ay hindi magkakaroon ng ghost projects. Anong ibig sabihin po nito? Hindi po nila sinunod ang mga tuntunin. Nagbulag-bulagan sila sa mga tuntunin. Sapagkat ang pinag-uusapan natin ngayon, mga kababayan, ay halos 1 trilyon piso na nakulimbat sa kaban ng bayan. Ito na po siguro ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Tama po ang mga sinabi ng naunang nagsalita sa atin. Kailangan po natin talaga ang transparency. Kailangan po natin talaga ang accountability. Kung walang transparency, hindi natin makikita, hindi malalantad sa ating lahat. Kung sino ang utak, kung sinong pinuno, kung sinong nag-isip ng lahat ng bagay nito. At kung hindi sila magiging accountable kahit kailan, ay hindi magkakaroon ng hustisya sa ating bansa. Ang graft and corruption po sa ating bansa, sa pag-iestima ng ilang nag-aral, ito po ay nagre-represent ng halos 30%
sa ating national budget. Kung ang ating national budget ay mahigit na 6 na trilyong piso, kayo na po ang kumuwenta kung ilan ang nawawala sa kaban ng bayan. Sa DPWH lamang po, sa budget lamang po ng isang ahensyang ito, 1 trilyon po ang nadadagdag. Ito'y nakita po namin sa initial findings namin nung ako pa po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dinadagdagan nila kung ano yung ceiling na binigay ng Department of Budget and Management. Meron silang tinatawag na allocables, meron silang tinatawag na leadership, meron silang tinatawag na unprogrammed funds, at meron pang dagdag pagkatapos na magkaroon ng bicameral conference. Kapag tinotal natin ang lahat ng ito, hindi bababa sa 1 trilyong piso, katumbas ng 15% ng ating national budget. Ganyan po kalawak, ganyan katalamak, ganyan ang magnitude ng nakawan sa kaban ng bayan. Mga kababayan, papayagan po ba natin ito? Papayagan po ba natin ito? Ano po ang nangyari dahil ganito nga ang naging resulta ng mga pangyayari? Alam po ba ninyo kung magkano ngayon ang outstanding debt, ang pagkakautang ng ating bansa? Alam po ninyo kung gaano ang halaga ngayon na utang ng ating bansa? 17 trillion pesos. Katumbas po yan ng 63% debt to GDP ratio. Ano po ang ibig sabihin niyan? Masyadong mataas po yung bahagdan, yung ratio ng ating pagkakautang sa ating national na pangkabuhayan. Ang ibig sabihin po niyan, pagka mataas ang ratio, nag-aatubili, nagkakaroon ng pag-aagam-agam, natatakot ang mamumuhunan sa ating bansa. Baka hindi tayo makabayad sapagkat masyadong mataas ang ratio. Pati po yung mga nagpapautang na pandaigdigan, nagmamasid na lang sila. Tinitingnan kung tayo makakabangon o hindi. Yan ang magiging kalagayan ng ating bansa sapagkat mawawalan na sila at nawalan na sila ng kumpiyansa sa ating kakayahan na bumangong muli. Ang ibig pang sabihin yan, kung 63% ang ratio ng ating pagkakautang sa ating pangkalahatang kabuhayan, 63% ng ating kabuhayan ay nakalaan lamang sa pagbabayad ng ating utang. Ilan po ang matitira? 37% na lang ang gagamitin na panustos sa pangangailangan ng bawat isang mamamayan. Papayagan po ba natin ito? Alam po ninyo, mga kababayan, Grabe po yan ang mga kareaksyon. Kikita ka ng 100 piso. Tapos yung may 30 pesos lang ang pwede mong pambili ng pagkain. Yung may 60 pesos pambabayad mo ng interest sa isang Bombay. Wala na, talagang kailangan mo na mag-resign, Bongbong Marcos. Wala na. Bagsak na tayo. hindi lamang po tayo ang nakakakita nito. Ang mga kapitan ng mga industriya sa ating bansa, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, ang Federation of Philippine Industries, Management Association of the Philippines, European Chamber of Commerce of the Philippines. Mga kinikilalang organisasyon ng pangangalakal at pagninegosyo sa ating bansa. Sila man ay natatakot, sila man ay nangangamba, nag-aatubili kung mamumuhunan pa. Ito ngayon ang kinasadlakan ng ating bansa.
Yung pong namumuhunan na nanggagaling sa iba't ibang bansa o ang tinatawag nilang foreign direct investments. Ito po'y napakamabisang asset na nagagamit natin para palakihin, para pasiglahin ang ating ekonomiya. Alam po ba ninyo kung anong nangyari? 40% ng dumarating na investment sa ating bansa ay bumagsak. 40% na mahigit po. Ang sabi pa nila, at nabanggit na po kanina, ang ating stock market is the worst performing stock market in this region. Ang ating pera, ang ating piso na ngayon ay halos 60 pesos per $1. It is the worst performing currency in the region. Ang nangyari dyan at naging resulta po, kaya naging mababa pati productivity ng ating agriculture. Pati po, ang ating turismo ay naging matamlay. Pati ang ating kalakalan ay naging matamlay. Ito lamang ang nagiging bunga ng korupsyon sapagkat ayaw nilang ilantad at gusto nila ay makaiwas sila sa pananagutan. Ito pa po ang isang problema. Magkano po ang itinakda na budget para sa isang taon? Alam po ba ninyo, mga kababayan, kung magkano? Hindi, magkano? 6.7 trillion pesos. Nako, napakalaki. Yan po ang magiging budget natin sa susunod na taon. Magkano naman po ang kikitain natin o tinatawag na projected revenue sa isang taon? 5 trillion daw po. Kulang ng 2. Mas malaki po ang ating gagastusin kesa ating kikitain. Magkaka-deficit po tayo ng 1.7 trillion pesos na uutangin na naman natin sa susunod na taon. Ano po ang ibig sabihin nito? Yung 1.7 trillion na uutangin natin, mangangahulugan na tayo po ay mangungutang ng 142 billion bawat buwan. 4.7 billion bawat araw. Nako! O katumbas ng 197 million bawat oras. Nako po! Hindi po ba kayo kinikilabutan, mga kababayan? Papayagan pa ba natin ito, mga kababayan? Pag naririnig ko po yung papayagan pa natin ito, parang ang pagkakaintindi ko mga kareaksyon, Bongbong Marcos, resign! Hindi ba dapat ilantad lahat kung sino ang gumawa ng kawalang hiyaan na ito? Alam po ba ninyo kung ano sinasabi ng saligang batas? Tungkol sa bahaging ito na ating pinag-uusapan ng gabi. Yung graft and corruption. Yung paglilingkod sa ating pamahalaan. Article 2, Section 27 of the Philippine Constitution. The state shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption. Dapat panatilihin ng Estado ang isang tapat at may integridad na pagsisilbi sa ating bayan. At kailangan maggawa ng positibo at epektigong pamamaraan upang labanan ang katiwalian at korupsyon. Yan po, yan ang sinasabi ng ating saligang batas. Pero ano po ang ginawa nila? Para lang mapagtakpan ang mga nagkasala, para makaiwas sa accountability, para hindi ilantad, para ganon ay mawala ang transparency. Ano po ang ginawa ng dating Secretary of the Department of Justice, ngayon po ay Ombudsman? Nako! Nung tinanong siya sa Kongreso, na paminsan-minsan ay kailangan nating baluktutin ang batas para sumaya ang tao.
Tinanong siya kung totoo at tama ang sinabi. Ang sagot niya, yes, sir. Siya po ang Secretary of the Department of Justice. Nako! Ayun ay ombudsman. Yung kanyang prosecutor general, kamakailan lang ay dumalo sa aming pagtitipon sa Blue Ribbon Committee. Doon ay pinilit na naman nila na yung restitution, yung pagsusoli muna ay kailangan gawin ng sino man na gustong mag-apply sa ilalim ng Witness Protection Program. Nako po! Isipin po ninyo, kahit wala sa tuntunin, kahit hindi requirement ng batas, ipipilit nila. Yun! Baluktot lang ang batas.